Hello guys, welcome to 5th generation Navi Shop. Now I have here the Glock 17 Gen 5. This is Air Gun Pistol by Umarex. This is the unit of Sir Joselito Abolonga po. Sir, shoutout po. So ito na po ang inyong unit. This is Umarex brand. Made in Germany. Fully licensed by Glock. Yan. Umarex Air Gun. Caliber 4.5mm steel BBs. So, ang bala niya na guys ay steel. So, it comes with free 500 shots silver head steel BBs. 500 shots for free. And also comes with ESG CO2 12G. So, ang kasama niya na ay 10 piraso nito. Okay. 10 piraso nito and 500 shots na silver head steel BBs 4.5mm. And this is a box. Glock 17 Gen 5 Umarex CO2 powered. This is a serial number. Yung serial number niyan naka-indicate sa box. Parehas din ang serial number na naka-engrave, naka-indicate dun sa unit. So, tingnan natin mamaya. Okay, buksan na natin. The unit of Sir Joselito. Ayan. So, Gen 5 na siya. Sa Gen 3, maliit pa yung mag-release. Manipis. Sa Gen 5, malaki na siya. And, sa Gen 3, hindi pa ambidextrous yung manual, yung slide stop, slide release. For the Gen 5, ambi na siya. Okay, naka-ambidextrous na siya. Both side meron. Okay. Serrated yung rear. And then, the markings, yan, Glock 17, markings talaga siya, engraved talaga siya. Okay, Glock 17, Gen 5. And, yung sight niya, the standard sight of Glock, may 2 dots sa rear, and yung 1 dot sa front. Yan. Then, yung barrel niya, wala siyang thread, na katulad sa mga airsoft, na may thread. So, hindi siya threaded. Then, it comes with the safety. Ayan. So, ito yung kanyang serial number. Ayan. Ayan. DA216160. Then, check natin yung box. Ayan. Tuntugma ba siya? Ayan. Yung serial number, naka-indicate ay tugma mismo dun sa box. Ayan. Yung kagandahan sa Umarex. Okay, with the serial number. CO2 powered. This is the magazine. I think this is 20 rounder, 18 rounder. I'm not sure. So, check natin mamaya. I think 20 rounder siya. 4.5mm steel BBs. Ayan. At before natin lagyan ng CO2, ayan yung grip Glock. And sa kabila naman, yan, officially licensed product of Glock. Ayan. Steel BBs, 4.5mm steel BBs. CO2 powered. Ang mechanism niya is it's like repeat air. No, repeat air siya. Repeater. Ayan. Then, with safe. Ayan, may safe siya. So, as indicator, yung F, yan yung fire. And, yung white. So, pag ilagay mo siya sa fire, may makikita kang red. Yan. Yan. Indicates fire. And, pag white naman, safe. Yan. Hindi siya makakalabit. Ngayon, balik natin dito sa fire. Yan. So, it's like repeater yung mechanism niya.
na kailangan pag kinalabit mo, hindi mo siya pwedeng i-half trigger. Diba? Pag kinalabit mo, dapat full trigger. Yung trigger full mo, yung trigger full mo is kailangan bigla. Yan, ganyan. So, hindi mo siya pwedeng i-half muna, ganyan. Kasi pag i-half mo siya, it's a repeater mechanism. So, pwedeng, ito kasi gagalaw to eh. Ito yung papasok. Ito yung magtutulak doon sa bibis. Yan, ito. So, pag enough trigger mo siya, half trigger yung kalabit mo. Yan, katulad yan. So, siyempre, magsasight ka, tapos half trigger. Pwedeng malaglag yung steel bibis. So, kailangan, pag nag-trigger ka, trigger full. Or, yung trigger pull mo is dapat full trigger. Yung trigger pull mo is dapat full. Okay? Okay? Yung, ibig kong sabihin, yung paghila mo ng trigger, kailangan hindi half. Kailangan full trigger talaga. No? Kailangan ganyan. Yan. Kailangan ganyan. So, hindi mo siya pwedeng i-half muna bago ka putok. Hindi. Dapat full trigger. Yan. Okay? Ganun dapat. Kasi ano siya, it's like repeater mechanism eh. Sa airsoft kasi, di ba, mayroon pa siyang parang, di ba, pagka nag-trigger ka, mayroon pa siyang, hindi ko ma-emphasize, mayroon pa siyang, pwede kang mag-half trigger bago mo siya ma-initiate. Now, pwede mo siyang i-half trigger muna bago mo ma-initiate yung full trigger pull ng trigger. So, for this one, kailangan, pag pinasok mo trigger finger mo dyan, kailangan, initiate ka na agad. Yan, kailangan ganyan agad. Ganun agad. Okay? So, yun lang yun kasi it's a repeater mechanism eh. Okay? So, this one is the magazine. Sir Joselito, it also comes with the free na silicone. So, magagamit mo siya. So, kailangan mo kasi dapat kailangan lubricated yung mga O-rings. So, patakan mo lang tong part na to. So, ito may rubber kasi to. Yan, lagyan mo yan. Kailangan laging basa yan. And, ito. Yung part niya yan, yung may kulay green. Yan. Basta yung mga sensitive part, katulad ito, yung may mga valve, yan yung papatakan natin. Yan, ito yung pinatakan ko. Yan. Yung part na yan yung patakan mo. At kailangan laging, laging may silicone oil. Okay, and then, lagyan natin ng CO2. Yan. And, comes with meron siyang kasamang allen. Yan. Panghigpit. Ayan. Then, flip nyo lang to. Push mo lang backward. Ito. Push mo lang backward yan. Ayan. Para maigpitan mo yung allen. May allen kasi siya dyan. Ayan. Ayan. Okay, then, pigilan mo lang yung CO2. Ayan. Hanggat sa humigpit na siya, kailangan mabilis po yung pagigpit dito. Okay, pitan ko na, no? Ayan. So, ayan. So, kailangan mabilis po yung paghigpit para, kasi pag medyo mabagal, sisingaw yan eh. Then, saktong higpit lang din. Okay, saktong higpit lang. Okay, yan. Wala siyang singaw. Wala po siyang singaw. And then, balik lang natin yung mag-base. Ayan. So, lagyan natin siya ng I'll be using the Crossman Copperhead kasi mayroon naka-indicate to na amount ng grain. So, pakita ko lang. Okay. I'm using this one para sa ating
chronograph test kasi meron siyang naka-indicate na 5.1 grain. Ayan, 5.1 grain. So, kinonvert ko siya into grams. So, lumalabas, this steel BBs 5.1 grain ay lumalabas into grams ay lumalabas siya na 0.33. Okay, 0.33. So, para masukat natin talaga kung ilang EPS to kasi marami nagre-request kung ilang EPS daw itong Siglak Humerex. Okay, so I set it up. So, sinet ko yung aking chronograph into 0.33 grams. Ayan. And yung, as you can see, mayroon siyang naka-indicate na 4.5 mm. And yung bigat ng BBs or yung bala ay 0.33 grams. Kasi convert ko. So, when you convert, syempre from grains, yan, kasi grains siya eh. Wala kasing grains na set up tong aking chronograph. So, I'm using the steel BBs, ayan. 4.5 mm steel BBs, that's 5.1 grain. So, I converted it to grams. So, ang lumalabas is 0.33 grams. So, sinet ko siya ng 0.33 using the 4.5 mm na steel BBs kasi 4.5 mm ang size nito eh. Yes, ito, yung copperhead. Kasi ito yung gagamitin natin pang chronograph. I'm not sure kung ilang grain ito kasi walang naka-indicate eh. Walang naka-indicate na grain itong free. Pero itong Crossman na ano kasi to, dual kasi to eh, yung laman ng box. Ito siya. Ayan. Pero hindi siya kasama kasi nga hindi mo naman magagamit dito yung pellets. Kasi ano siya, steel BBs. Pero meron tayong parating guys na dual ammo. So dual ammo siya. Glock 17 Gen 5 Humerex din siya na dual ammo. So ibig sabihin, pwede siyang steel BBs, pwede rin siyang pellets. So parating po yun guys, abangan nyo po. Okay? So ngayon, balik tayo sa chronograph. So ayan, naset ko na siya into 0.33 grams kasi ang weight ng ating gagamiting BBs ay 0.33 grams, 4.5 mm. Okay? So, ngayon dahil nalagyan ko na siya ng CO2, lagyan naman natin ngayon ng BBs. So, lagyan ko lang siya ng 4 siguro para ma-test natin yung chronograph. Ma-test natin yung EPS. 4 or 5. So, lagyan ko lang siya ng 5. So, this is the 5.1 grain steel BBs I'm using. Ayan. Okay? Now, set up ko lang yung ating chronograph tester. So, ngayon natin malalaman kung ilang EPS ito. Okay? So, shoutout again kay Sir Joselito of Olongapo. Sir, thank you for choosing 5th generation Nabi Shop. By the way, before natin makalimutan, ito yung kanyang manual. So, yung kanyang manual, Glock 17 Airgun. Ayan. Ayan, officially licensed product of Glock. Okay, and then ito yung parang engineering siya. Ayan, German engineering. Kung paano siya ginawa. Then the manual. Okay. So now proceed tayo sa chronograph tester. Chronograph test. So, ayan guys. Set up na natin.
yung ating chronograph. So, before siya malobat, so, chrono na natin. Okay, Sir Joselito of Olongapo. This is your Glock 17 Gen 5 Humerex 4.5mm Steel BB's airgun. Okay, so chronograph test tayo. Firing. Oh, sorry, nag-error yung aking chronograph. Kasi lumalabas niya is 3279. So, ulitin natin, no? Okay, firing. Okay, ayan. 625.8. 625.8. Wow, lakas. Firing. 654.0. Oh, lakas 600 plus EPS. 610.4. Oh, lakas. Pumaba siya, 518. Ang lakas niya, no? Okay, nag-open slide na pala, no? Wala nang bala. So, ayan, nag-range siya ng 600 pataas. 600 pataas yung EPS. So, malakas talaga siya, guys. Okay, yung ating Humerex Glock 17 4.5mm Steel BBs. Okay? Okay, Sir Joselito, na-chronograph test na natin yun. Around 600 plus EPS. 620. Sorry, i-review ko lang mamaya. Nakalimutan ko. 600, basta 600 plus EPS, malakas talaga siya. So, nag-open slide siya. Ayan, nag-open slide siya. Pasok nyo na magazine, and then, yan. Kung mapapansin nyo, yan yung BBs yan. Naka-load talaga siya sa chamber. Ayan, nakaabang siya. Then, hatak na lang to. Then, release. And now it's loaded. So, check natin yung accuracy test. Okay. Firing. Okay. Accurate. Though hindi ganun kalayo yung distance ko, we don't have enough space para sa long range. So, accurate naman din siya. So, ganun siya kalakas. So, talagang accurate kasi standard barrel naman siya. Okay? So, let's try again. Don't forget to wear eye protection kasi delikado tong bibis niya. Nag-ricochet po ito. Tumatalon to, bumabalik. Okay? Firing. Yan. Bumabalik yung bibis. Nababandahan ako. Yun. Okay? Malakas talaga siya, guys. Yung palo niya, yung recoil, talagang nafe-feel ko yung palag. Pumapalag talaga siya. Okay? So, talagang malakas. Yung recoil niya, yung palag niya, nafe-feel ko eh. Talagang malakas siya, guys. So, ubusin lang natin yung bala. Pero dahil wala na tayong target, set up ko lang. Ayan, inayos ko lang yung target ulit. Then, fire tayo ulit. Okay, sa shoutout kay Sir Joselito of Olongapo. Sir, thank you for choosing 5th generation Bishop S. Ito na po yung unit nyo, napakaganda. Ayan, firing. Ayan, tapusin lang natin. Ayan, lakas talaga ng tumatalsik yung mga BBs. Okay, so Sir Joselito of Olongapo, thank you for choosing 5th generation Bishop. Okay na po, sir, ang inyong unit. This is the Humerex Glock 17 Gen 5 airgun pistol. Ayan, ayaw mag-focus. Okay, pakita ko lang yung unit. Yung markings, ayan. Glock 17 Gen 5 airgun, okay? Nasa around 600 plus EPS. Okay, napakalakas. Okay, thank you, sir, for choosing 5th generation Bishop. If you have more questions regarding your unit, message lang sa aming page. Thank you, boss, and have a nice day.